libutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan. Yes, praise God. Kadiliman ng Muli po mga kapatid, sa mapagpalang gabi. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay sumainyo at pag-ibig, ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon at ang kanya pong habag at biyaya. Nawa po kamtin natin at patuloy na asahan ang kanyang kahabagan sa bawat isa. At tulad ng dati, tayo po'y narito sa layunin po upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Magbulay at patuloy na paglingkuran ang kanyang banal at matayog na pangalan. Sa bawat isa po na abutin ng tinig, narito po muli, umaasa po tayo na kayo'y pagpalain sa inyong pakikinig, anumang oras, gabi, araw, tanghali, umaga. Maasa po ako sa Panginoon, kayo ay pagpalain sa inyo pong napakinggan, mapapakinggan. Dapat na masilayan, pagningin mo ang iyong Praise God. Nung nakaraan pong Biyernes or Friday, hindi ako nakakamali, naputol po tayo bigla dahil sa nawala na lang po ang signal natin. Nakahang na lang yung ating live. Ay sana po mga kapatid o mga minamahal natin ay maging maayos yung signal natin sa panahon na tayo po ay may paglilingkod o maging sa live. Mahalaga po ang maayos na signal. So maraming hadlang, gayon pa man ay huwag tayong magsawa upang patuloy na paglingkuran ang Panginoon. Hanggat tayo buhay, hanggat tayo malakas, may pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos na sain natin na paglingkuran ang Panginoon sa kabanalan, sa kababaan ng puso, at sa kasayahan o kagalakan. At yan po'y pag-ibig natin sa Panginoon. Praise God. Sabi nga rito sa Aklat ng Juan, ang mga taong nasa karimlan, sa 10 verse 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. upang kadilim ay lumisan, maging gabay ka ng buo. Narito po ang isa sa mga salaysay sa talata ating binasa, Juan 10:27, Huwag ka sanang na kung saan ay pinahayag sa atin ng Panginoon. Ang sabi rito, Excuse po. ilawan sa Anong sabi niya?
Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Tupa ng Panginoon. Pag-usapan natin, ito pong tupa ng Panginoon, dumirinig ng kanyang tinig. Ano po? At sila'y nagsisisunod sa akin. Alam niyo po kaning itong mga tupa, kailangan alagaan. Ano po? Kasi kapag ito po'y napapabayaan, minsan ang mga tupa ay naliligaw. Ano po? Huwag ka sa Panginoon at huwag mong hayaan ilawan. Naliligaw. Sa pangangalaga ng ating Panginoon, sa tupa ng Ama na ang sabi rito, na yun ay ibinigay sa Kanya, sa makatuwid ay sa ating Panginoon Kristo, dinirinig ang Kanyang tinig. Ano po? At sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Yan. Tuloy po natin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. No? May pinahayag ang Panginoon na yung tupa ng Ama na ibinigay sa Kanya ay hindi aagawin ninuman. Merong gagawa ng pang-aagaw, kumbaga, ng tupa. Pero hindi gagawin ninuman, sabi. Saan? Doon sa Ama at sa Anak. Sa makatuwid ay sa pangangalaga ng Ama at sa Anak. Maaring walang gagawa doon na aagawin. Ano po? Walang gagawa na aagawin. At kung meron mang gagawa, mga minamali, ay hindi rin maaagaw. Sa makatuwid, walang sino mang makaaagaw kapag ito ay nasa pangangalaga ng Ama at ng Anak. Ayan. Merong ibang gagawa na maaaring aagaw. Yung salita kasing aagawin ninuman. Merong gagawa na ibang tao o ibang nilalang na gagawa niyan. Pero kahit na aagawin pa, ay hindi naman maaagaw. Yan. Hindi maaagaw. Hanggat nasa pangangalaga ng Ama at ng Anak. Ayan. Mahalagang maunawaan po natin ito. Baka po kasi ay misinterpret ito sa isang nagbabasa. Dahil mayroon pong mga argument tungkol po dito na pagka ikaw daw ay nasa pangangalaga ng Ama o nasa pangalaga ng Anak, ay walang sino mang makakaagaw. Tama po yun. Sa isang tama po na pangunawa, mga minamahal. Wala talaga. Amen? Wala. Tingnan natin. Dahil wala namang sino mang may nahihigit pa sa magagawa ng Ama at ng Anak
kapag sila na ang nangangalaga. Yung ama at anak, nasa kamay ng ama, nasa kamay ng anak, sinong makakaagaw? Sino pong aagaw doon? Ano po? 'Di ba? Ang aagaw lang naman doon ay kaaway. Ano po? Pero kung sakaling hindi man aagawin, mga minamahal, hindi nga aagawin at walang makaaagaw, ang tanong, paano? Kung yun mismong inaalagaan, siya mismo ang umalis. Ayon. Siya mismo ang umayaw sa pangangalaga ng ama at gayon din ng anak. Ibang usapan yung walang sino mang makaaagaw. Wala talaga. Ano po? Wala talagang makaaagaw. Nandun na tayo. Ano po? Sapagkat walang sino mang taong may kakayahan para agawin ito sa kamay ng ama at ng anak. Dahil meron pa bang hihigit sa magagawa ng Diyos? Wala na po, no? Tanging ang Diyos lang, si Kristo o ang Ama, ang kapag nasa Kanya ka sa pangangalaga, ay siguradong ikaw ay hindi mapapahamak. Upang kadilisan, maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang. Tuloy tayo mga kapatid, ano? Sa ating pagbubulay. Dapat mong paningin upang ikay Puntahan natin kadiliman ng iyong bayan. Ang munting inilawan ay dapat Puntahan po natin mga minamahal, ano? Ang pagningin dito po sa aklat ng ilawan. Hebreo sa 3 talata po ay 14. Gabay ka ng buong kain mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka Sapagkat tayo'y naging kabahagi ni Kristo. Tayo. nilawan Take note po, tayo'y naging kabahagi ni Kristo. Mga tao po ito. Kanina, ang binanggit, tupa. God, praise the Lord. Dito po sa talatang 14, ang binabanggit ay tayo. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. May sinasabi rito. Ang sabi raw dito,
sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo. Ayan. Yung pagkakaroon natin ng bahagi kay Kristo, kung mapapansin ninyo, ay doon lamang yon sa binanggit na tayo, yung mga tao, no? Kung ating iniingatang matibay. Yan. Merong gagawin. Sino yon? Tayo. Na ano? Iingatan natin. May pag-iingat na isasagawa. Yan. Diba? Naiingatan tayo ng Diyos hanggat tayo nananatili tayo sa Diyos. Ano po? Naiingatan tayo ng Diyos. Pero, mayroon din tayong tungkulin. Ano yung tungkulin natin? Na ating ingatan din. Yon. Para bagang ganito. Panginoon, ingatan mo ako. Pero ikaw naman hindi ka nag-iingat. Maiingatan ka ba? Kung ikaw mismo ay ayaw namang mag-ingat. Ayan. Panginoon, bigyan mo ako ng kalusugan ng aking katawan. Pero ang kinakain mo naman, hindi naman magpapalusog sa iyo. Iingatan na na matibay. Alin? Ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Pagniningin mo ang iyong ilawan upang Maliwanag dito na hindi lang naman pala ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Meron din tayong tungkulin sa ating mga sarili na ating ingatan. Ibig sabihin, iingatan tayo, pero mag-iingat din tayo. Diba? Ano ibig sabihin, mga minamahal? Kailangan pareho kayo, nagkaisa kayo, nagkasundo kayo. Isang layunin, isa ang kalooban, pareho-pareho ang gusto. Iingatan at nag-iingat. Pero dito, nagiging kabahagi, sabi ron, nagiging kabahagi tayo ni Kristo kung ating iingatan. Yun, meron dong gagawin, no? Mananatili kang kabahagi kung ating iingatan na matibay. Yun. Yung salitang mga minamahal, kung, pansinin niyo yung salitang kung, yon, ay kondisyon or conditional na salita. Kung, yon, kung ano, kung iingatan o kung hindi mo iingatan. Kung hindi mo iingatan, hindi ka mananatili. Ganun lang kasimple nun. Pero kung iingatan ka, mananatili kang kabahagi. Pero pag hindi, yun yung salitang kung. Ibig sabihin noon, dalawang pwedeng mangyari sa'yo. Kung, yon, pag ginamit yung salitang kung iingatan mo, mananatili kang kabahagi. Pag hindi mo iingatan, hindi ka magiging kabahagi. Ayon. Ngayon, kaya ginamit yung salitang kung para ipaalala sa'yo na dalawa ang maaring mangyari. Ayon. Excuse po. munting ilawan ng sanlibutan na dapat pagning upang sila'y Tuloy tayo. magdiliman ng kapaligiran. Kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Ito pa isa, ipapapansin ko po sa inyo. Ang pag-iingat na gagawin mo mula ng pasimula hanggang sa katapusan. Ano po? So yung gagawin pag-iingat, hindi lang puro simula, kundi ito'y hanggang sa katapusan. Ipapaano?
kung hindi mo ngayon maiingatan ng matibay hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, pag hindi mo magawa yon, na iniingatan mong matibay hanggang sa katapusan at baka hanggang kalagitnaan ka lang, ang tanong, mananatili ka pa bagang kabahagi ni Kristo? Hindi na. Dahil yung kondisyon, mananatili ka lang kabahagi ni Kristo kung tayo'y, yung tao, iniingatan nating matibay ang pagkakatiwala hanggang yon. Yung dulo ay katapusan. Kaya ngayong Mateo 24:13, sinasabi doon, kaya nga naging pahayag doon, datapwat ang magtitiis o ang magtiis hanggang sa wakas. Ayon. Maliwanag na may paalala sa atin. Sino yung atin? Tao. Sino ba yung mga tao? Sila yung tinukoy na tupa ng Panginoon. Hindi literal na tupa ha. Mga tao yan na mga sumasampalataya. Yon. Na mga nasa pag-iingat ng Panginoon, ng Ama at ng Anak. At kapag nasa pag-iingat ng Ama at ng Anak, natural, wala namang sino pong may kakayahan para agawin ito sa Kanya. Dahil nagagawa ito ng pangalagaan eh. Ano po? Kung wala namang halimbawa, walang aagaw, kung hindi naman aagawin. Pero yun mismong pinangangalagaan, kung siya naman ay hindi niya iniingatan na matibay. Yon. Paano siya makapanatili doon? Lumalabas, itong pahayag na ito ay maliwanag, mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal, ay pwede ka pa rin na maalis sa pangangalaga ng Ama at ng Anak kung ikaw na mismo, kahit walang aagaw sa iyo, ikaw na mismo ang hindi naman nananatili sa pamamagitan ng hindi mo pag-iingat na matibay hanggang sa katapusan. O walang halimbawa iniingatan ka pero ikaw na mismo yung umalis, ikaw na mismo yung umayaw. Walang sino mang tao na gumawa na ikaw, walang sino mang nilalang o kahit diablo. Ano po? Kahit si Satanas pa, no? Hindi naman niya inaagaw ka, halimbawa, no? Sa pangangalaga. Kung ikaw na mismo ang umayaw, ikaw na mismo ang umalis sa pangangalaga, abay hindi naman pwede na kahit ayaw mo na, ay alagaan ka pa rin. Ano po? Iingatan ka pa rin. Ang kondisyon kasi doon, kung ikaw ay manatili sa kanila o sa Kanya, sa Panginoon. Di ba? Kaya tama naman yung walang sino mang makaaagaw kung nasa pangangalaga ka ng Ama at ni Kristo. Pero kung ikaw na mismo ang umayaw doon sa pangangalaga ng Ama at ng Anak, ikaw na rin mismo ay hindi nag-iingat sa iyong sarili hanggang sa katapusan, baka hanggang kalagitnaan naapagod ka, baka hanggang kalagitnaan ay umayaw ka na, umalis ka na, hindi ka naman mananatili nakabahagi doon eh. Ano po? Kaya conditional po yan. Ang pag-uusap, nasaan ka ba? Ikaw ba ay nananatili? Natural, iingatan ka. Kaya ka ng Diyos ingatan. Basta ikaw ay mananatili sa kamay ng Diyos. Pero kung umayaw ka na, ikaw na mismo lumabas, ikaw na mismo ang umayaw, wala ka na doon sa pangangalaga. Safe ka lang kung nandun ka sa pangangalaga. Pero kung ikaw mismo ang umalis sa pangangalaga, wala na doon ang safe. Ano po? Nasaan ka na? Unsafe ka na. Ibig sabihin, wala ka na doon sa pangangalaga. Napansin nyo? Napansin niyo yung konteksto, ano po? Yung logic kasi,
dapat maintindihan. Ano po? Yung aagaw, nangangahulugan, may ibang gagawa. Kahit mayroong gagawa nun, hindi mangyayaring maaagaw ka. Kasi ang Panginoon natin, makapangyarihan yan. Ano po? Kahit pa nga si Satanas gustong ipahamak si Job pero nasa pahintulot pa rin ng Diyos yun. Pansin nyo? Bagaman, Satanas ay talagang nagkukumahog na si Job ay pipinsalain. Pero anong sabi ng Diyos? Ingatan mo lang. Huwag mong galawin ang kanyang buhay. Ngayon, ano ang nangyari? Walang magawa si Satanas Ano po? Kasi nasa Panginoon pa rin. Kaya, kung ang tao naman mismo, siya naman yung siya na yung tumalon. Nasa isang nasa isang ligtas na lugar ka na. Pero tumakbo ka, pumunta ka sa isang lugar na hindi ka naman ligtas doon. Ganon din po yun. Ganon din ang ibig sabihin noon. Kaya nga, dito sa aklat ng Hebreo, binasa natin, tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Yon, hanggang sa katapusan. Yon. Kaya, paalala lang po mga minamahal, na ang aral ng Biblia sa atin, conditional yan. Kahit na ayaw na ng tao, ililigtas ka pa rin. Hindi ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Hanggat nasa pananampalataya ka, hanggat sumusunod ka, ligtas ka, totoo po yun. Pero pag umayaw ka na sa pananampalataya, tumalikod ka na, hindi na yon. Hindi na yon sakop doon sa salitang ligtas ka. Wala ka na doon sa katayuan na yon Papaanong ligtas ka? Maraming nangyayari na sa simula. Ayon, nagkaroon ng kaloob, nagkaroon ng bahagi. Ano po? Sa Panginoon. At talagang nakaranas na. Ano po? Nakaranas na ng mga gawa ng Diyos. Pero, huwag nating isipin na kahit na magbubulakbul ka na, ay nasa maayos ka pa rin kalagayan. Safe pa rin ang buhay mo. Yung kaligtasan mo. Hindi ganon. Di ba? Tayo nga, pag nangangalaga tayo ng hayop hanggat maaari ilagay natin sa isang ligtas na lugar. Dahil hayop yan Di ba? Maaaring yan ay pwedeng makalabas o kaya naman talagang nagugustuhang lumabas. Pag nandoon na yon, hindi mo, akala mo lang nasa loob pa, pero siya mismo ang lumabas. Kaya may mga bagay na ganyan. Ang pag-iingat ng Diyos, parang nasa kulungan yan Pero pag ikaw umalis ka sa kanyang pangangalaga, sabi nga rito sa aklat ng unang Korinto, yung ebanghelyo na ating tinanggap, kapag yun ay hindi natin pananatilihan, ano ang sabi, mga minamahal? Ganito ang sabi sa talatang 1 sa kabanatang 15. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Ang sinasabihan dito ay mga kapatid. Ano po? Maliwanag na ito yung mga Kristiyano na nakatanggap ng pangangaral ng ebanghelyo. Na sabi rito,
na siya naman ninyong pinananatilihan. O, ayan. Yung ebanghelyo na tinanggap ay sinabi rito, inyong pinananatilihan. So yung pananatili ay nagbibigay daan, sabi rito, mga kababayan, sa talatang 2, na sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Sa paanong paraan? Kung matiyaga, merong pagtitiyaga. Kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y magsisisampalataya ng walang kabuluhan. Yan. Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. Sa anong pamamagitan nito? Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan. Maliwanag na merong kondisyon ang kaligtasan. Sabi nga nila, ang pag-ibig daw ng Diyos wala raw kondisyon. Meron. Hindi totoong walang kondisyon. Ano po? Mayroong kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang siguro nabasa sa Biblia. Ano po? Totoo na ang Ama o ang Diyos siyang unang umibig sa atin. Hindi tayo. Nakasulat yan. Pero, nung ipamalas ng Diyos ang pag-ibig sa atin, kailangan din nating matutong umibig sa Kanya. Dahil, kung sa kabila ng ipinamalas na ng Diyos sa atin ang pag-ibig niya at hindi natin siya magawang ibigin, mga minamahal, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, kayo'y iibigin ng Ama kung kayo'y mananatili na po sa pag-ibig. Paano kung hindi? Yan. Conditional pa rin eh. Pero nung simula, kilala na natin ang Diyos na siya'y pag-ibig. Lahat binibigyan niya ng pagkakataon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig yan ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao pinahalagahan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang nangyayari, kahit na po ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kapag hindi nagawa ng taong ibigin pa rin ang Diyos, tandaan po natin, hindi na po pag-ibig ng Diyos ang mapapasa Kanya. Yung buhay na namamalagi, pananatili, pagpapahinuhod na lang ng Diyos yun sa Kanya. Ano po? Sa aklat ng Pedro, 3, 3:9, patuloy. 7:8-9, patuloy. Katulad ng Ebanghelyo, tinanggap natin yan. Natural. Sabi rito, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matyaga, kung may tiyaga, na iingatang matibay. Di ba? Matyaga niyo yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Yan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Yan. Ligtas kayo. Nandun naman yung salitang kung. Ayon. Bantayan niyo yung salitang kung. Dahil hindi naman ito pinapansin kasi ng ibang mga nagbabasa, lalo kung mahina rin sa logic. Ano po? Halimbawa, tayo mahina sa logic. Pag sinasabing aagawin ni naman, ano po? Nino man. Totoo yun. Wala namang makagagawa nun. Pero papaano? Walang umagaw. O kaya kahit agawin ka, dahil nasa pangangalaga,
ay hindi mangyayaring maagaw ka. Pero kung ikaw na mismo ang umayaw, lumayo, umalis, mga kababayan, mga minamahal, ibang usapan yon. Walang umagaw sa iyo. At hindi ka nga rin naagaw, pero kaya ka bang itakwil ng Diyos pag hindi ka na nanatili na sa Ebanghelyo? Yes, kaya kang itakwil ng Diyos. Hindi ka mismo inagaw, ang Diyos na mismo ang magtatakwil sa iyo. Ligtas pa ba pag itinakwil ka na ng Diyos? Hindi. Tingnan nyo, basahin natin. Sa aklat po ng Galacia, dapat mong paningin upang ika'y matanglawan. Kadiliman ng iyong bayan, ang sa verse 8, datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Matakwil. Kahit pa yung mga ngaral na, anghel na, halimbawa, mula sa langit. Naniwala po ba kayo? Yung anghel na mula sa langit, nagmula yon sa buhay na banal. Anghel mula sa langit Hindi pa yon Satanas ha. Si Lucifer, dating anghel ng Diyos. Pero nung magrebelde siya, doon na siya naging Satanas. Pero galing yun. Kasamahan ng Diyos yun sa langit. Kasamahan ng mga anghel. Ganon din. Kahit pa yan ay banal. Tapos, mangaral yan ng ibang ebanghelyo. Sinong mga pastor na mayayabang, mapagmalaki. Hihigit ka pa ba sa anghel? Pagka ebanghelyo na, hindi ka na nanatili doon sa ebanghelyo na dapat siyang iyong ituro, ipangaral. Kahit anghel po, matakwil. Tingnan nyo. Napakahalaga po na maintindihan ito. Pwede pong matakwil kahit nasa katayuan ka na banal o isang tunay ka na. Kasi akala nila, kaya daw yan, hindi ligtas, hindi totoo, hindi raw yung nakaranas ng pagiging tunay. Nakaranas po Yung anghel, galing nga sa langit Pero, mangyari bang matakwil? Opo. Ay kung yung anghel matakwil, ito, tuloy natin. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon. Yung sinabi ng una, ay muling gayon. Na muling gayong sasabihin nila. Na alin? Ang sabi rito, ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Sana ngayon damputin yung aral na once saved, always saved. Ay yung anghel nga pala, hindi pala pwedeng always saved kung mangyari na may anghel na mangaral. Pero hindi ibig sabihin simula't simula hindi siya saved. Kung saved lang, pero sa tao lang po yun sinasabi. Ibig kong sabihin, kung yung anghel nga ay magawang itakwil, hindi inagaw. Halimbawa, tulad natin, walang umagaw sa atin. O walang diablo na agawin ka doon sa kamay kasi alam namang walang kakayanan kahit diablo pa yan Hindi niya magawang agawin ka pag nasa pangangalaga ka ng ama at ng anak. Pero tandaan po natin,
Kung ikaw naman, wala ngang umagaw, pero ikaw mismo sa iyong sarili, ang umalis, umayaw, hindi nananatili, at maging sa Ebanghelyo, ay sigurado po, matakwil. Yung salitang matakwil, mawawala sa kalagayang siya ligtas. Kahit dati ka nang merong tinaglay, o tinanggap na kaligtasan. Kasi madalas po, pinag-uusapan yung kaligtasan, ay akala nila, ito na yung sinasabing tamuhin, putong na sinasabi na kung saan ay iniisip nila. Tandaan po natin, ito pong sinasabing kaligtasan binanggit sa aklat ng Efeso, kung inyo po talagang unawaing mabuti, ito po'y doon sa kapatawarang tinamon ng sino mang tao na sumampalataya, nagbalik loob sa Diyos, na dating masama, at nung siya'y mapatawad, tinanggap ang biyaya ng Diyos na kaligtasan dahil napatawad siya sa kasalanan. Bakit? Sapagkat ang kapatawaran ng kasalanan ay pagtatamo ng kaligtasan. Dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Sa makatuwid, pag napatawad ka sa iyong kasalanan, ay hindi ka nahatulan ng kamatayan. Ligtas ka na doon sa kamatayan. Kaya, yun yung sinabing biyaya. Pero hindi po ibig sabihin, sakop na hanggang sa katapusan. Meron kang gagawin, mananatili ka na dapat ligtas. Sa anong paraan? Binasa natin. Kung matyaga mong iingatan, ayan, yung pagiging kabahagi mo ni Kristo, ay kung matibay mong iniingatan. Pero kung hindi, kita nyo ng Israel, naging halimbawa sa atin, pinutol yung mga original na sanga, nagawang putulin ng Diyos dahil sa hindi pamamalagi sa pananampalataya. Pero dati na pong nakakabit. Meaning, sa logic, pag dating nakakabit, anong tawag doon? Totoo yun. Pero dahil hindi sa pamamalagi, pinutol. Ayan. Kita nyo? Ang logic kasi dapat intindihin na yung salitang pinutol, nakakabit yun dati. Pag sinabing tumalikod, dati yung sumusunod. Di ba? Pag sinabing aagawin, may ibang gagawa. Yun ang usapin. Pero hindi kasama doon papaano kung yun mismong inalagaan, yun mismong iniingatan, ay siya mismo ay hindi naman ginawa yung kanyang tungkulin na ingatan din ang kanyang sarili at hindi pinanghawakan ang Ebanghelyo at hindi na rin namumuhay ng tulad ng sa Ebanghelyo. Filipos 1:27. Mga minamahal, kaya alam nyo, ang Biblia punong-puno ng paalala. Hindi naman paalalahanan kung oras na sa simulay naligtas ka na ay wala nang panganib kahit ano. Wala na, di ba? Marami nga pong panganib. Kasi gagawin ng paraan ng kaaway upang ikaw ay ilihis, upang ikaw ay dayain, upang ikaw ay pahamak. Ano po? Si Kristo nga hindi nakaligtas doon sa panunokso ng kaaway. Tayo pa kaya? Kaya nandun yung paalala. Punong-puno ng paalala. Kasi kung wala na yan, kung lahat naligtas, ano pang kabuluhan mag-aaral tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos? Ano pang kabuluhan para himukin, i-encourage ang bawat isa? Magpakatibay po tayo. Bakit? Ganun ang nakasabi sa Biblia. Puro paalala. Sabi doon, bagkus ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Meron nyo mga minamahal. Yung pagsunod, lagi. Paano pag hindi lagi? Tuloy po, mga kapatid.
Ulitin po natin, balik tayo doon sa salitang aagawin. Pag sinabing aagawin, may ibang gagawa. Yun yung sinabi sa aklat ng Juan 10:27 hanggang 29, na hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama o sa aking kamay. At walang makakaagaw. Yung salitang ganon, ibang tao ang gagawa, walang-wala talaga. Tandaan nyo, pag nasa kamay ka ng Ama, kahit may gagawa nun, hindi mangyayari. Nasa pangangalaga ka niya, safe ka eh. Pero pag ikaw mismo umalis doon, kahit walang umaagaw, ibang usapan na yon. No? Yun ang dapat nating maintindihan. Basahin natin. Isang halimbawa lang dito ay yung saklat ng Judas. Sa 1. Ganito po ang sabi, ano po? Sa 23, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Yung salitang agawin ninyo, iba yung aagaw, iba yung aagawin, at iba yung pag-aagawan. Ang pag-aagawan, yung apoy. Sinong aagawin? Yung iba. Sino yung aagaw? Di kayo, tayo. Ano po? Hindi maaagaw ni numan sa aking kamay. Yan. Ibig sabihin, ibang tao, hindi sarili mo ang aagaw sa sarili mo. Mali. Yung talata kasi may ibang gagawa. Ano po? Ang usapin ay maari pa bang mawala, mahiwalay? Ano po? Maari pa bang hindi na siya magtamo ng kaligtasan? Mangyayari yon kahit walang aagaw kung yun mismong tao, ano po, umayaw na. Maraming ganyan. Kaya tandaan natin, hindi ikaw ang aagaw. Sa Juan kasi, ibang aagaw. Hindi naman ikaw ang aagaw sa sarili mo eh. Ibig sabihin ng aagaw, katulad halimbawa, unang Tesalonica, sa 4:16, 17, at mga titirang buhay ay aagawing kasama nila. May aagaw, ano po, kasama nila sa alapaap. Ayon. Shall be caught up. Ano po? So, ibig sabihin, may gagawa noon ang Diyos. Hindi mo kagustuhan na bagbigla ka na lang lumutang diyan. Ano po? Mabubuhay. Hindi mo kagustuhan yan. May gagawa noon. So, maintindihan natin yung logic na sa Juan, ang binanggit lang kasi doon, sino man, wala makakaagaw. Totoo yun. Wala. Pero pag ikaw na mismo ang umayaw, yung mga talata, hindi ka mananatili, hindi mo iniingatang matibay, ang binanggit ba doon, ligtas? Diba? Ay kahit nga po anghel sa langit, matakwil, hindi ba nagkaroon ng dating katayuan na siya ay banal? Hindi tinakwil. Yung matakwil, tandaan po natin, yung salitang matakwil, dati pong hindi yan takwil. Ano po? Diba? Yung sinasabing nakakabit, pinutol, dating nakakabit yan. Hindi nila alam kasi kasi hindi naman na iniintindi yung logic pagdating sa ganyan eh. Basta paniwala nila. Ligtas ka na eh. O di ba? Mayroon pa bang makakaagaw? Mayroon pa bang makakapaghiwalay sa'yo? Wala nga. Ano po? Kung nananatili ka.
Dahil ang Diyos makapangyarihan eh. 'Di ba? Yun lang, ganun kasimpleng logic. Hindi mo tinitingnan yung ibang anggulo. Paano pag ako na ang mismong umayaw? O walang satanas, halimbawa na, o walang sino man, pero ako na mismo ang umayaw. Yun, ibang usapan yun. Yun na yung sinasabi natin. 'Di ba? Nananatili ka lang kabahagi kung yung iningatang matibay ang pagkakatiwala, hindi lang hanggang pasimula o hanggang kalagitnaan, kundi hanggang sa katapusan. Ganun lang po, mga minamahal. Sabi nga dito, basahin po natin. Ayan. Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, sa Gis 37, sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito, ay darating, at hindi magluluwat. Ngunit, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya, sino yon? Yung aking lingkod na matuwid. Inulit isang tao pa rin ang binanggit dito eh. Ulitin po natin ha. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito, ay darating at hindi magluluwat. Pansinin yung isang individual dito. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Yun daw ang kanyang lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. So nabubuhay na sa pananampalataya. Ngunit, ang sabi rito, at kung siya'y, yun pa rin yung lingkod niyang matuwid eh. At kung siya, alin, yung lingkod na matuwid na nabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Umurong. Isipin nyo, yung salitang umurong, humakbang na eh. Ano po? Dating hindi talaga umabante. Hindi nagsimula. Walang ganon. Kumbaga, umurong. Yung salita na yon. At kung siya'y umurong, yung lingkod na matuwid, na nabubuhay sa pananampalataya, umurong. Hindi kalulugdan. Ano yung pag-urong na ginawa niya? Na hindi siya kalulugdan ng kanyang kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ayon, ang pag-urong na ginawa niya ay doon sa hindi na pagsampalataya. Sa kapahamakan pala ang tungo doon. Sa madaling salita, dating nananampalataya, pero matuwid siya, no? Hindi naman ako may sabi, binasa lang natin eh. Aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pati Diyos may kaluluwa. Yan. Isipin nyo, ngunit tayo hindi doon. Ayan. Ngunit tayo hindi doon. Yung sumulat, tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Isipin nyo, bumalik sa kapahamakan. Kung hindi pa ito nakaranas, hindi siya bumalik. Hindi pa talaga nakaranas ng kaligtasan. Yung bumalik, nakaranas na yan. Isipin nyo mga minamal, yung argument, napakahinang argumento. Pinagpipilitan nila. Kasi hindi nila naintindihan yung binabasa. Bumalik eh.
sa kapahamakan. Yung bang salitang bumalik, ay nagkaroon na siya, nangyari na hindi na siya napahamak. Bumalik sa kapahamakan, ngunit hindi tayo doon. Ayon. Ibig sabihin, mga minamahal, magpatuloy ka sa pananampalataya. Pamamalagihin mo yung pagsunod. Yung tinanggap mong ebanghelyo, iingatan mo siya. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Saan? Kung iingatan mo siya. Nandun yung kondisyon eh. Kung iingatan, ligtas kayo. Paano kung hindi? Kaya ako nagtataka, itong mga nangahas po na magturo, mangaral, mismo sila, napakahina ng kanilang argumento pagdating sa ganyan. Hindi po malalim talaga. Sila lang, iniisip lang nilang malalim, pero ang babaw po ng kanilang pong pagkaintindi. Mga minamahal. Sa sinasabi sa aklat ng Efeso, sinasabi dito sa aklat ng Juan, ano po, at marami pang talata. Kasi hindi nila binibigyan ng diin yung salitang magsibalik, yung hindi nananatili, at yung magtiis, yung paalala, laging pagsunod. Wala silang ganyan eh. Wala. Ang sa kanila, natural tupak ka, natural, ligtas ka na. Gagawin mo na lang yun. O. Gagawin, siyempre. Pero, ang paalala, nandoon. Kaya nga pinalalahanan. Kaya mga kapatid, ito po yung mga kakarugtong na rin. Yung pagsunod kasi, kailangan, kusa. Kasi pwede rin ang tao kusa ring umalis, umayaw. Walang umagaw sa kanya. Walang nagtulak sa kanya. Siya mismo ang kusa, umayaw sa Diyos. Walang demonyo. Pero siya, kusa niyang ginawa na siya mismo sa kanyang sarili tumalikod. Kaya, pwedeng mangyari. Dugtong lang pala natin to doon sa ating naging topic, pangalawa, kasi naputol yung nakaraan natin topic yung kusa. So, harinawa ito ay nakumpleto natin or baka may kasunod pa. God willing po, kulubin ng Panginoon. At ipagpapatuloy ang topic na ito, diwa tungkol sa bagay na ito. So, sa inyo po lahat, mga minamahal, umaasa po ako sa Panginoon na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Umasa po, ang magandang pagpapala, huwag lamang yung material, yung karunungan, yung paglalim, paglawak, paglago sa pagkakilala sa Panginoon, sa pananampalataya, sa pangunawa, karunungan at kaalaman, sa pagsunod, sa pag-ibig, at sa ating buhay na sa kababaan, hindi pataasan. Kasi ang karunungan sa totoo, nasa mga mababa ang may karunungan, hindi yung nagmamalaki, hindi yung nagmamataas, hindi yung nag-aangat sa sarili. Wala doon ang karunungan, mga minamahal. Kaya nga si Kristo ang karunungan Si Kristo, nakikitaan ba natin ng kayabangan, kahambugan? Wala pong espiritu ng Diyos kahit kailan ang isang taong mayabang. Wala. Nasa mabababa, nasa mga taga-sunod, taga-talima sa katotohanan. Hindi rin po sa mga sinungaling. Wala rin po doon. Nasa mga tapat. Sa mga nagbabasa po ng Biblia, umaasa po kung tayong lahat ay magsikap upang ang lahat ng ating pong nakikita at naririnig sa tulong at gabay ng Panginoon ay maunawaan. May sa buhay, higit sa lahat, upang maratnan tayo ng Panginoon na walang anumang dungis o kapintasan sa araw ng kanyang pagparito. Ingatan kayo ng Diyos. God bless everyone. Sa inyo pong lahat, pagpalain at gabayan, ingatan kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay matanglawan